mga sarili sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Okay, lahat tayo ay posible na dumaan sa karamdaman ng ating mga buhay. Minsan ano po yan mga unexpected sa buhay natin, di ba? Na may mga karamdaman tayong dinadaanan sa buhay natin at di natin alam kung ano yung pinaka-purpose ni Lord, bakit na dinadaanan natin yung mga karamdamang iyon. Pero isang bagay ang napaka-sarap isipin na mayroong Diyos na siyang nakakaalam ng mga dinadaanan natin sa ating mga buhay. And then secondly, alam natin na mayroong church na patuloy na nagdadala sa atin na ipanalangin ang sino mang may dinadaanan na nakaramdaman. At alam nyo, ito ho ay hindi na bago sapagkat itinuro po ito ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Santiago. At ito ay makikita natin sa Santiago, Kabanatang 5. Santiago, Kabanatang 5. At dito po sa Santiago, Kabanatang 5, ang mga talata po ay 13 hanggang 20. Tingnan na po natin itong mabuti. Okay? Santiago, Kabanatang 5, ang talata po ay 13 hanggang 19. Ganito po ang sabi ng Word of God. May tiisin ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin ng ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matwid. Si Elias ay taong tulad din natin. Mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan at sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumaksak ang ulan at namunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung nalihis sa katotohanan ang isa sa inyo at may isang nagpanumbalik sa kanya, ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang nagpanumbalik sa isang makasalanang mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan at sa gayon napapawi ang maraming kasalanan. Okay? Ating pag-aaral sa gabing ito ay prayer with faith. Okay? Panalangin may pananampalataya o prayer with faith. Usually, si Santiago, sinulat niya ito sa panahon po na ang church ng ating Panginoon is under fire of trials sa panahon iyon. Nasa ilalim po ng pagsubok. Malinaw naman po yan sa chapter 1 na inihalin tulad ng Santiago na doon sa verse 12 ng chapter 1, yung pagsubok, di ba? Pinakita ho niya doon na ang pagsubok at ang temptation ay magkaiba. Pinakita niya ho doon. Okay? Ngayon, pinakita rin po dito ang patuloy na pagsasagawa ng pananampalatayang nakapagliligtas. Yan po ang pinakita niya dito sa Book of James at maliwanag po yan sa chapter 2. Nakita natin ang pananampalataya, nag-isimula siya sa verse 14. Okay? Ngayon, kinungklud ni James o ni Santiago yung pagtityaga sa pananalangin o yung perseverance in prayer. Pinakita po ito ni Apostle James. Di po ba sabi ng chapter 5 verse 7, kaya nga't magtyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tapos, makikita ngayon natin dito na ang naging topic ni James ay patungkol sa prayer. Now, yun nga lang, pinapakita niya ngayon dito
na ang isang mananampalataya ay posible na meron siyang mga tiisin sa kanyang buhay. Of course, alam natin kapag sinabing tiisin, may dinadaanan, di po ba? May dinadaanan. Ibig sabihin, may tiisin ba ang sino man sa inyo? So, sinasabi ngayon ni James, meron bang tiisin ang bawat isa sa inyo? Meron ba kayong dinadaanan na mga pagsubok, mga problema, suliranin sa inyong buhay? Ngayon, ang sabi ron, manalangin siya, di po ba? Manalangin siya. Tapos, secondly, may nagagalak, umawit siya ng papuri sa Diyos. So, dito makikita natin yung dalawang command ni James at magiging expression o tugon ng isang mananampalataya in the midst of trials o yung dinadaanan niya na natiisin o burden, di ba, sa kanyang buhay. May mga heavy laden and heavy burden sa kanyang buhay. Heavily laden and burden sa kanyang buhay. Dalawa yung sinabi ni James na magiging tugon. Una, prayers, and then secondly, pag-awit sa Panginoon ng papuri. Nakita nyo? Of course, dito titingnan natin ngayon yung mapakahalaga. Kasi itong dalawang anyo na ito ng panalangin at pag-awit, pinapakita dito na expression ito eh. Ito yung pagpapahayag ng mananampalataya sa Panginoong Diyos. Pag umaawit tayo, alam natin na dinadala natin sa Panginoong Diyos ang mga pag-awit ng may pagpapasalamat at pagpupuri. Kapag nagpe-pray tayo, pinapaabot, dinadala natin sa Diyos yung lahat ng mga burden, bigatin, o kaya naman yung mga petition, yung mga kahilingan natin sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, dito pinapakita yung verse 14. Ano ang sabi rito? Mayroon bang may sakit sa inyo? So si James, ina-assume niya, meron bang may sakit sa inyo? Ngayon, dalawa ho ang interpretation dito eh. Una, possible daw na ang sakit na binabanggit dito is spiritual sickness or illness. And then secondly, na interpretation, this is a physical sickness or illness ng isang tao. Pero kinumbine siya ng isang commentator na possible na dalawa na magkasama ito. Ang kanyang paniniwala, yung sakit na meron siya, sometimes it is a result of his or her sin. Resulta daw po ito ng kasalanan. Yun ngayon ang sinasabi ngayon dito. Ngayon, sabi rito sa verse 14, mayroon bang may sakit sa inyo? Tapos biglang sinabi, ipatawag niya ang matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ngayon, gusto nating tingnan ngayon dito, merong tinuturo si James, yung tinatawag na this is not, gusto kong pansinin natin, hindi po ito yung supremacy ng pastor o ng elder sa loob ng simbahan, na kung saan, pag nag-pray ba siya, may assurance ba talaga na yung may sakit na yon, absolutely gagaling siya. Hindi ho yun yung tinuturo dito. Ang pinapakita rito, na yung elder, which is the pastor and the shepherd of the church, nagsasabi dito na as part o bahagi ng kanyang pagiging shepherd, nung nagkasakit, natupa niya, meron siyang tungkulin. And ano yung tungkulin niya? What his responsibility doon sa nagkasakit na member niya, ang responsibility niya is to pray. To pray. Ipanalangin. Why? Kasi, pinapakita rito na ina-administer ng church as representative, yung elders o yung pastor ng church, na meron siyang concern, meron siyang malasakit doon sa miyembro ng iglesia na mayroong dinadaan ng pagsubok o karamdaman. So, yun yung sinasabi. Yun lang yung gustong ipakita rito. Hindi ito nagsasabi na kapag ang elder o pastor o leader ng church ang nag-pray, meron tinatawag na super power, di ba? Super power na pagagalingin. There is no assurance na pinapakita rito na kahit na ikaw ay pastor, kahit na ikaw ay elder o leader ng church, walang assurance na
absolutely gagaling yung isang taong may sakit. Kasi kung gano'n ang magiging pananaw natin, kahit pastor namamatay di ba? Even Jesus Christ Himself died at the cross, di ba? Lahat po ng mga apostol ng ating Panginoong Diyos namatay, di ba? Even James na nagturo dito, namatay siya. So ngayon, tingnan natin. Ang gustong ipakita rito ay ito. Ipatawag niya ang matatanda sa iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis. Ano ba ibig sabihin ng pananalangin? Well, the word prayer is bringing our petition to the Lord. Dadalhin ho natin ang lahat ng kahilingan natin sa ating Panginoong Diyos. At tandaan natin, we cannot thwart the will of God. Hindi po natin binabaluktot, hindi po natin inililihis yung kalooban at katwiran ng Diyos sa atin kapag nagpe-pray tayo. Like Jesus, nung nag-pray po siya in Matthew chapter 26, di ba malinaw sa atin yun na ang sabi doon, Ama, kung maaari lang, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ngunit huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang makapangyari. Yun yung sinabi niya. So, ibig sabihin, when we pray, we are submitting ourselves to the will of God sa buhay po natin. Ipinapasakop po natin yung ating sarili sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Yun yung ibig sabihin ng prayer. Hindi ko alam kung meron kayong ibang maiaambag na pag-iisip nyo kapag sinabing prayer. Meron po ba kayong naiisip na kapag ba prayer, ano ba yung naiisip natin? Ano ang definition? Ano ang pagkaintindi ninyo sa prayer? For me, that is a biblical prayer. So meron po ba na gustong mag-share patungkol doon sa pag sinabing prayer, ano yung understanding ninyo? Yes, pakikipag-usap sa pagitan mo at ng Diyos. Meron pa po ba? Thank you. Meron pa po? Okay. Yes. That is two-way conversation, di ba? Dalawa hong nag-uusap. Ngayon, pinapakita ngayon dito ni Santiago na ipanalangin daw, di ba? Ipanalangin siya. Sino ipapanalangin? Yung may sakit. Di ba? Ngayon, very crucial nga po yung word na sakit dito Yung interpretation ng iba dito, this is spiritual sickness. Kasi dahil daw doon sa word na binanggit doon sa talatang Sa talatang 16 because of verse 16. Kaya yung iba, ang interpretation nila, yung sickness or illness na meron dito, this is a spiritual sickness or illness. Why? Because of their interpretation doon sa sumunod na verses, yung sa verse 16. Sabi ron, kaya nga, o therefore, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Now, if you notice, yung word na makikita natin, kasalanan. Kasalanan. Sabi ron, kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Usually, this is not proper interpretation na parang merong kang kumpisal, nangungumpisal. Because this is one of the verse of Roman Catholic sa kanilang kukumpisal. Pero pinapakita ngayon dito, kung ikaw, sa iyong sarili, alam mo at na-realize mo na yung sakit na meron ka ay dinidil ka ng Panginoong Diyos. Dinidil ka ng Panginoong Diyos dahil meron kang nagawang mali, not only na nagbigay ng dulot ng kasalanan ng karamdaman ng iyong katawan o kaya it is possible na meron kang hindi nasunod sa Panginoong Diyos, meron kang mali na nagawa. Ang sinasabi lang dito, kung hindi mo kaya, much better to share this na nakicommit na mali o maling nagawa, saan? Sabi rito, doon sa elder, di ba?
na humingi ng counseling, humingi ng payo. Yun yung gusto ipakita doon. Kaya nung sinabi nga po dyan, kaya ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan. Verse 16. Di ba? Siyempre, ikaw pa, pag may kasalanan ka, dadaldal mo ba yung kasalanan mo agad? Lalong-lalo sa Marites. Yung kapag kinuwento mo yung ano, yung ginawa mong kasalanan sa halip na ma-lift up ka, ikaw ay pinagpiestahan na ng mga taong nakapaligid sa iyo, di ba? So, very clearly kay Santiago na doon sa mga matured na mananampalataya. And particularly, sa leaders ng church, di ba? Yun yung gusto na ipakita rito sa elder, doon mo ipagtapat. You ask the elder kung ano man ang mga dapat mong ihingi ng payo, di ba? Ng counseling sa kanya. Yun yung gusto ipakita dyan. Of course, alam natin na yung word na may sakit, doon sa verse 15, pagagalingin ang may sakit, mas ako, tingin ko rito, both nito may sakit siya, physically, meron din siyang marahil sakit spiritually. Kasi ang gustong ipakita rito ni Santiago, possible kasi na yung sakit na meron siya, baka konsekwensya ng ginawa niyang kasalanan. Di ba? Baka may consequence. Meron tayong mga alam na gumawa ng kasalanan, ang naging bunga, karamdaman, di ba? Marami tayong alam na ganyan. Ako personally, marami rin akong alam na ganyan. Baka kayo din, di ba? Even in the circle ng mga mananampalataya, di ba? So yun yung gusto niyang ipakita ngayon dito. Ngayon na sinabi rito, pahiran daw po ng langis. Di ba? May nakalagay po. Ngayon, ang tanong ba natin dito, yung sinabi sa verse 14, pahiran ng langis, ang ibig sabihin po ba nito, meron po ba talagang value yung langis na yon? Na yung langis ba na yon, pag pinahid ko sa may sakit, dahil sa oil na yon, gagaling siya? Yun yung tanong Because of the oil itself ba, yung nagpapagaling mismo? Alam nyo meron kayong idea? Because of faith? Okay? Dahil doon sa pananampalataya? Okay? Thank you? Okay, yung oil na binabanggit dito, this is the typology of consecration, paghihiwalay. Hiniwalay ka. Kasi, in Old Testament, kapag binuhusan ka ng langis, consecration ito napansin nyo kapag ikaw ay in Psalms 23, kapag may sakit yung tupa, binubuhusan daw ng langis, di ba? Ibig sabihin, pinapakita doon na itong tupa ng ito, doon sa Psalms 23, meron siyang sakit, di ba? Meron siyang sakit kaya hinihiwalay siya para makita ng mga kasamahan niyang tupa na itong merong binuhusan ng langis ay meron siyang karamdaman. Okay? Now, of course, sa mga sinasabi pa ho ng Old Testament, yung pagbubuhos ng langis, this is ginagamit po ito pag ino-ordain, kapag ino-ordinahan po yung mga priest, pag ino-ordinahan yung mga naglilingkod sa Panginoong Diyos. So the word oil symbolize of consecration, hinihiwalay. So ibig sabihin, kapag pinagpe-pray ka, pinakikita rito na kapag pinag-pray ka, you are consecrated, hiniwalay ka na ng Diyos, saan? Sa pagiging makasalanan, at ikaw ngayon ay anak na ng ating Panginoong Diyos. Sometimes, the word oil symbolize the Holy Spirit, the 10 virgins, di ba? Nung naubusan ng langis na ng lampara nila, nagpapakita ito na simbolo ito ng banal na Espiritu. Sometimes, yung salitang oil dito, ginagamit din po ito sa pagpe-prepare sa burol o sa kamatayan. Ginagamit po ito. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay binuhusan ng langis, ang maliwanag dito, manatili ka sa paniniwala mo na ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay silyado ng banal na Espiritu, and whatever happen sa buhay ng isang tao, kung ito man ay karamdaman, ang pinapakita dito, kailangan mong magtiwala saan? Sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay na mabuti para sa iyo.
Ngayon, ang tanong natin dito, because of faith ba, kaya gumagaling ang isang tao? Now, magandang maging natin ito sa verse 15. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Prayer with faith. Usually, faith itself, hindi ho siya nagbibigay ng pagpapagaling. Yung laman ng ating pananampalataya, the content of our faith, di ba? Pero, di po ba marami naman po na nananampalataya na mayroong Diyos, anak siya ng Diyos, nagiging faithful sa Panginoon kapag nagpe-pray, talagang yung pananampalataya niya nasa Panginoon. Pero hindi rin naman po gumagaling. Ibig sabihin po ba yun dahil wala siyang pananampalataya o mahina ang pananampalataya niya? Ang faith po ay means o pamamaraan lamang upang sinasabi ni Santiago na magtiwala ka sa Panginoong Diyos. Ano man ang maging bunga ng dinadaanan mong paramdaman o dinadaanan mong problema sa iyong buhay. Bakit? Dahil alam ng Diyos kung ano ang makabubuti sa iyo. Because He knows everything. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya dito pinakikita doon sa verse 15, at pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Wala pong problema doon na kapag nagpe-pray ka, naniniwala ka na gagaling ka, di ba? Pero paano pag hindi ka gumaling? Ibig sabihin ba mahina yung pananampalataya mo o kaya pinag-pray ka ng elder, ng pastor, tapos di ka gumaling, sa halip na gumaling, namatay? Ibig sabihin po ba nun mahina ang pananampalataya? Hindi po. Ang pinapakita po rito, yung salitang pananampalataya sa Diyos ay pagpapakita ng pagpapasakop mo sa kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Kaya nga yung prayer mismo ay nagsasabing pinapasakop, sinasubmit natin ang ating sarili sa kalooban at kagustuhan ng Diyos na dapat mangyari sa ating mga buhay. Kaya yung faith mismo, hindi po siya yung nagpapagaling, kundi yung faith na iyon ay nagsasabing magtiwala ka, mayroong Diyos na makapangyarihan. Diba? Kung luluobin niya na pagalingin ka, papagalingin ka niya. Ang linaw nga po sa 1 John 5:14 Tingnan niyo lang po, 1 John 5:14. Ang sabi po ni John sa 1 John 5:14, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin. Di ba? Parang kung titingnan mo, lahat pala ng hihingin natin sa Diyos, ibibigay niya. Yun yung concept ng iba eh. Ang sabi ng verse 14 kasi ng 1 John 5:14, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya. Ano yun? Hindi tayo natatakot, hindi tayo nag-aalinlangan na lumapit sa Diyos. Bakit? Sapagkat alam natin, ibibigay niya ang anumang hingin natin. Kapag daw lumapit tayo sa Diyos, alam natin ibibigay niya anumang hilingin natin. Yun nga lang, ano'y kaduktong? Naaayon ba sa kalooban mo o naaayon sa kalooban ng Diyos? Ayon, ang sabi, naaayon sa Kanyang kalooban. Hindi po lahat ng pinagpipray natin kalooban ng Diyos. Diba? Hindi naman po lahat ng hinihingi natin kalooban ng Diyos eh. Dahil alam ng Diyos kung ano yung best sa atin eh. Ang dami nating hinihingi sa Panginoon, minsan hindi niya kalooban yun eh, kaya hindi niya tinutugon. So sabi ni Santiago, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating tutugunin niya at ibibigay niya ang anumang hingin natin nang naaayon sa Kanyang kalooban. So when we pray, hindi sila gumaling. Ibig sabihin po nun, hindi kalooban. Kasi namamatay naman lahat na nagkakasakit eh. Meron ba hong nagkasakit na hindi namatay? Lahat namatay, di ba? Pinag-pray, gumaling, pero namatay pa rin po. Di ba? So sabi ngayon dito, ayon sa Kanyang kalooban, according to His will. So when we pray, hindi yung, yes, naniniwala tayo, Lord, pag lumapit po ako sa iyo, anak mo ko, alam ko na tinutugon mo, pinapakinggan mo. Yung word kasi dito na ibibigay, mapakalawak po nito eh, yung salitang ibibigay. Hindi natin alam minsan, sinagot na. Bakit? Kasi hindi naman pala niya kalooban. Okay naman minsan, alam natin yon, kailangan pa nating maghintay. Di ba? O kaya naman talaga, hindi talaga pwede. Or yes naman sa iba. Di ba? So yun yung ibig sabihin po ni Santiago dito, ni John. Ngayon,
Napakagandang isipin natin ngayon dito na sabi ng verse 15, ibabangon siya ng Panginoon at papatawarin kung siya'y nagkasala. What is important is, ano po? Forgiveness. Forgiveness po in what? Sa mga mali po na nagawa natin. Yun yung mas mahalaga ron eh. Kasi kapag ka, sa totoo lang po, kapag ka ikaw, alam mong nakagawa ka ng mali, and then you ask forgiveness sa Panginoong Diyos, at the same time, you nanghingi ka ng payo sa mas mature sa pananampalataya mo, kahit na may karamdaman ka, pagka meron kang peace of mind, tama po ba? Meron kang kapayapaan, sa gitna ng iyong karamdaman physically, di po ba ang bilis mo na magkaroon ng kagalakan sa iyong puso? Dahil alam natin kung bakit tayo may karamdaman sometimes, prutas po ito eh. Di ba pag may problema ka, may iniisip ka, di ka makatulog, di ba? Nai-stress ka, diba sister? Stuck on me, yung mga ganon. Mga kanta yun, na-stuck ka na sa isang bagay, nag-overthinking ka. Sometimes, nagiging ano yun, nagiging humihira yung immune system natin, di ba? Kaya overeating, di ba? Sleepless night, di ba? O kulang tayo sa lack of nagtulog. O kaya naman, talagang gumawa tayo ng overeating tayo sa maalat, sa lahat ng bagay. O yun po yun. Pero ang pinapakita ngayon sa atin dito, ang mahalaga dito, pinatawad tayo ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, yung binabanggit ngayon sa verse 16, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matino. So, hindi natin may didinay po yun na kailangan natin ang taong magpe-pray sa atin. Di ba? Kailangan natin ng taong magpe-pray sa atin. Di ba, minsan may mga message ako sa inyo dito, nagpapadala ako ng emoji na nagpe-pray, di ba? And sometimes, I will assure sa bawat isa sa inyo na pinagpe-pray ko kayo, di ba? Mahalaga po na mayroong nagpe-pray sa atin. Hindi dahil may agimat, kundi alam natin na ang panalangin ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Ako, napipil ko kung mayroong nagpe-pray sa akin o wala. Ako, napipil ko yon. Sometimes, when I am pag ako down na down, parang iniisip ko, parang walang data Lord nagpe-pray sa akin, parang ba't ganito? Parang hindi ako masaya, wala akong ganang mag-aral, parang gano'n, nararamdaman ko po minsan yung gano'n eh. Pero pagka may nagpe-pray sa akin, parang iba yung iba yung nilalagay ng Lord sa puso mo. So, we need to pray each other, di ba? Yan din naman yung sinabi ng 1 Thessalonica, magpanalangin lang kayo sa bawat isa. So, napakahalaga na meron pong nagpe-pray sa atin. And especially, if you are under pressure sa pagsubok, sa problema, sa karamdaman, huwag po kayong mahiya na sabihan ako na, Pastor, pasama naman po ako sa prayer. Huwag po kayong mahihiya na magsabi sa akin na, Pastor, pwede niyo po ba akong ipag-pray? O kaya sa mga leaders natin, lahat naman tayo halos dito na, kayo nasa council, magpanalanginan po. At wag din po tayong mahihiya na ipag-pray kung alam natin na mayroong karamdaman yung taong nakakaharap natin, and especially sa mga kapatiran natin sa ating Panginoong Diyos. So, yan po yung gustong ipakita ng ating pag-aaral sa gabing ito. Meron po ba kayong gustong idagdag? Meron po ba kayong tanong patungkol po dito? Baka po meron kayong tanong? Meron pa? Wala. Okay, meron pa ba? Klarado po ba? Okay, so klarado po. Tayo po na po yung manalangin. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa maiksi, subalit napaka-laman at mabiyayang salita nyo na na-explain o na-ipaliwanag sa gabing ito. Panginoon, salamat sapagkat mayroong Diyos na makapangyarihan, aming Ama, nagmamahal sa amin, na laging nakatunghay, nakikita kami, at kayo ito, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Lord, alam namin na maraming pagkakataon sa buhay namin na may karamdaman kami, may mga dinadaanan kaming pagsubok sa aming mga buhay. Meron din kaming dinadaanan na
kagalakan sa puso namin, pero isang bagay ang gusto niyong ipakita. Magtiwala kami sa inyo na Diyos na makapangyarihan, na aming Ama, na siyang pumapatnubay at namamahala sa buhay po namin lahat. Panginoon, napakahalaga na pinaunawa niyo sa amin sa gabing ito na kailangan maintindihan namin na kapag kami mga dinadaanan kaming karamdaman o pagsubok sa aming mga buhay, mahalaga na magtiwala kami sa inyong kapangyarihan at hingin namin ang biyaya ng inyong pagiging Ama at pagiging Diyos na makapangyarihan na pagalingin kami sa anumang karamdaman namin. At na-experience ko po yun kung paano kayo naging makapangyarihan sa pagpapagaling sa aking karamdaman at sa ibang narito at sa mga kapatiran namin, Panginoon. Pero Lord, alam namin, Panginoon Diyos, na every healing na nararanasan namin sa aming mga buhay, lahat ng ito ay temporal lamang. Dahil darating din naman yung time na mamamatay at magkakaroon ng pagkawalay ang aming kaluluwa sa aming mga katawan. Pero one thing na gusto ninyo na laging matiyak namin ay yung aming mga sarili ay naroon sa loob ng iyong kalooban sa aming mga buhay, na meron kaming buhay na walang hanggan. At mas higit namin pinapahalagahan ang aming spiritual na pangangailangan at katayuan sa inyo pong harapan. Kaya Lord, maraming salamat. Nawa po ang church na ito, despite po na hindi kami malaki, nawa po ay magkaroon kami palagi ng concern sa mga kapatiran na nagkakaroon talaga ng karamdaman na ipanalangin sila o kaya naman ay nagkakamali at nahuhulog sa kasalanan, ipag-pray sila. Nawa tulungan nyo din po yung mga kapatiran na huwag silang mahiya na mag-request at maghingi ng prayer sa mga leaders, sa pastor ng inyong church na ito. And sometimes we need counseling, Panginoon, sa aming mga buhay dahil may mga pagkakataon na nahihirapan ang bawat isa sa amin to find biblical solution sa aming mga buhay, at yon ay naituturo ng inyong mga lingkod sa church na ito at ng mga matured na mananampalataya sa aming mga kapatiran to lead them, Lord, sa mga desisyon na dapat na lakaran nila. Kaya Lord, maraming salamat po sa lahat ng mga natutunan namin sa gabing ito. At nawaan lahat ng ito ay magbigay ng parangal sa inyong pangalan, makabuti ito sa aming lahat na narito, at magbigay ng katatagan sa inyong iglesyang ito. Tutulungan niyo po kami na lagi po naming itutuon ang aming spiritual na paningin, ang aming mga atensyon sa aming Panginoong Jesucristo na siyang may akda at nagpapasakdal ng aming pananampalataya. Maraming salamat po, Lord. This is our prayer in Christ's name. Amen. Amen. So,